Ayan na yung baliw. Huli na, naku. Isago mo yung pagkain mo. Baka gawin. Nakakagago na kain. Tapos na nabungit pa yan. Hindi ba patulan? Hindi tayo patulan yun, ma'am. Ano yan, langgam? Pagkain ba to? Basura? Ay, pagkain ba to? Ay, nasan ka lintik na leon ka, ha? Sabi mo, hindi ako magugutom sa'yo. Ay, gutom na ako. Ay, kati-kati rin ang katawan ko, ang lig ko, ang kilikili ko, ang ani ko. Ay, nangya kayo mga lalaki, mga sinungaling, mga pagkain! Tinapay at tubig ho. Ay, Leon, bumalik ka. Hindi yun ang pangalan ko. Leon, salamat narito ka. Halika, nandun sa malayo ang bahay natin. Halika. Hindi ho ako si Leon. Ali, bitiwan niyo ho ako. Halika dali. Ikaw si Leon, di ba? Huwag ka na magkaila. Ano pa, mahalan tayo, di ba? May 12 tayong anak. Miss na kita, Leon. Ang mukha mo. Ano mo Ako, Ali. mo? Huwag niyo akong halikan. Mali ho yan. Sige na, halika na, Leon. Huwag ka na matakot sa akin. Hindi naman ako ganito eh. Ale, hindi mo siya si Leon. Siya si Martin. Nobyo ko po siya. Pero, si Leon eh. Tinan mo siya si Leon. Babawiin ko na ho yung boyfriend ko, ha? Kumain kayo ng marami. Halika na, tumakbo tayo. Halika, takbo. Leon ka! Ay, bumalik ka rito, bumalik ka! Bilisan mo, Martin. Baka humabol bigla yung baliw. Ang bilis yung tumakbo. Saan akong tumakbo? May tinatakbuhan ka ba lagi? Oo, makukulit na manliligaw. Ayos na siguro dito. Nakalayo na tayo. Oo nga. Salamat sa tulong, Tamara. Ang lakas ng braso ng baliw. Hindi ako makawala agad. Hinawakan niya ako. Sa susunod, kung gusto mo siyang bigyan ng pagkain, iwan mo lang sa bahay-bahayan niya. May ginawa siyang bahay sa sulok sa tabi ng lumang gusali doon sa labas nitong university. Madaling makita dahil gawa lang sa maruruming kumot at mga karton. Nagbibigay ka ng pagkain sa kanya? Oo, pero doon sa bahay niya, natatakot akong lumapit sa kanya kasi minsan parang galit siya, parang delikado. Mukhang delikado nga. Kung hindi mo ako tinulungan at tinatak para tumakbo, hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala yun. Ikaw si Tamara, di ba? Nag-aaral ka ng architecture? Oo, at ikaw sa engineering ka, di ba? Oo. Bakit mo nga pala alam ang pangalan ko? Alam mo rin naman yung pangalan ko Napag-usapan ka kasi ng mga kaklase ko. Maraming nagagandahan sa iyo sa kaklase namin. Ganun ba? Napag-uusapan ka rin sa klase namin dahil dun sa nanalo mong project para sa school. Magaganda naman siguro ang sinasabi ng mga kaklase mo tungkol sa akin, di ba? At hindi lang tungkol sa mukha ko. Oo, hindi ka lang maganda. Matalino ka rin at matulungin. Wow, sinabi rin nilang matulungin ako? Palagay ko na yun. Nagbibigay ka ng pagkain doon sa nasisiraan ng bait. Pagtulong yun. Palagay mo rin na maganda ako? Maganda ka naman talaga ang swerte ng totoong boyfriend mo. Ay hindi, wala pa akong boyfriend. Kaya ako madalas tumakbo sa mga manliligaw ko. Ayaw mo pang magka-boyfriend? Hindi naman, naghihintay lang ng tamang tao. Ganun dapat ang pag-ibig, di ba? Hinihintay. Paano mo malalaman kung tamang tao nang nakilala mo? Hindi ko rin alam. Martin, may klase pa kasi ako Mauna na ako Bye! Sandali! Tamara! Good morning, Tamara. Tumatakbo ka ulit? Martin? Nagja-jogging lang. Pero, good morning din. Pwede bang sumabay sa'yo mag-jogging? Pwede naman. Hindi naman sa akin tong circle na tinatakbuhan natin. Pero kung sa'yo to, pwede bang sumabay? Oo naman. Salamat. Naglagay nga pala uli ako ng pagkain para kay Aling Mirna. Mirna? Yung babae
pagkaing wala sa sarili? May pangalan pala yun? Binansagan ko lang. Mahirap na lagi siyang walang pangalan eh. Mas kilala pa natin yung Leon na lagi niyang hinahanap. Sa bagay. Pero teka, ikaw rin ba yung nag-ayos ng bahay niya? Nakita ko kahapon nagawa na sa paleta yung lugmukan niya eh. May bubong na rin na lumang tarpaulin. Oo. Inayos ko. Disyembre na kasi. Malamig na sa gabi at uso ang ubot sipon. Lalamgi siya sa karton at kumot lang na bahay. Baka magkasakit siya. Ang galing mo naman. Pwede kaya akong bumili ng bubong tapos ikaw yung magkakabit sa bahay niya? Mas matibay yung bubong kaysa lumang tarpaulin, di ba? Bibili ka? Medyo mahal yun ah. May ipon naman ako. Pwede kong bawasan. Sige. Pwede kitang samahan sa pagbili. Pwede rin kitang samahan sa pagkakabit. Ngayon lang kitang kasamang mag-jogging dito ah. Tignan mo, ang bilis mong huminga. Hindi naman kasi ako nagja-jogging dati. Nitong nakaraan lang ako nahilig tumakbo-takbo. Gusto mo na maging mas healthy? Hindi. May gusto lang kasi akong habulin. Tumatakbo raw kasi siya sa mga manliligaw niya eh. Kaya naisip ko, kapag nanligaw ako, dapat mabilis din ako tumakbo para makasabay at mahabol ko siya. May iba pa bang tumatakbo sa mga manliligaw? Maliban sa akin? Wala. Ikaw ang gusto kong habulin, Tamara. Kung okay lang. Sige. Kapag hindi ka siguro hiningal. Sandali! Huwag mo masyadong mabilis. Ang ganda ng pinanood natin, no? Lalo na yung plot twist sa dulo. Tapos aminin mo, natakot ka dun sa isang eksena. Biglang tumalon yung bucket ng popcorn eh. Kumalit yung laman sa sinehan. Bigla kasing lumitaw yung matandang babae sa eksena. Tapos may sound effects pa. Eh di, nagulat tuloy ako. Matatakotin ka yata eh. Bakit horror ang pinanood natin? Horror ang gusto mo eh. Masaya naman makita kang nag-e-enjoy. Salamat. Nag-enjoy nga ako. Oo, pati yung pagkagulat ko, mukhang na-enjoy mo eh. Nakakatawa ka kasi. Manood pa tayo ng maraming horror sa susunod ah. Tsaka kung ano man yung gusto mong panoorin. Action ba? Oo, action. Saka Ay, Papa? Anong ginagawa mo rito? Ito ba ang school project na pinagpapaalam mo sa amin ng mama mo? Ha? school project. Huli ka nga rito! Ay, Halika! sandali lang, Uwi na Papa! tayo! Sandali lang! Ano, halika! Ano sandali? Halika na! At sino man ang lalaking kasama mo, dapat alam niya na hindi ka namin pinapayagan ng mama mo na makipagrelasyon kahit na kanino. Lalo na sa mga halata namang hindi mo katulad ng pamumuhay. Ha? Halika nga rito! Halika na! Umuwi na tayo! Umuwi na tayo! Wala eh. Halika rito! Sorry, Martin. Sorry. Sorry ka ba dyan? Hindi ba sinabi ni Tamara sa mga magulang niya ang tungkol sa amin? Hindi ba nila alam na nobyo na niya ako? Dahil lang sa mababang grade, sinampal ako ni Papa. Hindi naman ikaw ang dahilan kung bakit bumaba yung grade ko eh. Pinagdidiskitahan ako ng profesor ko. Bakit ayaw nilang maniwala? Nag-iisa akong anak pero hindi sila nakikinig sa akin. Huwag kang magsawang magpaliwanag. Maniniwala rin sila sa iyo. Kasi anak ka nila. At totoong sinasabi mo. Ay, hindi ko na alam kung anong iisipin ko minsan, Martin. Mula nung nahuli tayo ni Papa sa mall, kahit na wala akong ginagawang masama, kahit mga kaklase ko ang kausap ko, naghihinala sila. Hindi ko na nga masabi sa kanila yung mga problema ko eh, o yung mga issue ko ngayon sa pag-aaral. Bakit ganon? Kayo naman ni Nanay Dina, nagtutulungan kayo, nagbibiruan pa nga kayo eh. Pero si Mama at Papa, puro paghihigpit at pagbabawal lang sa akin. Ay, hindi ko
ko masabi ang tungkol sa atin. Pasensya na, Martin, ha? Lalo na sa mga nasabi ni Papa. Ayos lang ako, Tamara. Ikaw at ang relasyon mo sa mga magulang mong inaalala ko. Hindi nila alam ang tungkol sa atin. Tapos ngayon, pumunta ka pa rito sa bahay. Paano kung magalit ulit sila sa'yo? Lagi naman silang nagagalit eh. Buong buhay ko. Sumunod naman ako sa mga sinasabi nila. Hindi naman ako nagdala ng problema. Tsaka sa'yo lang naman ako pwedeng tumakbo para makapaglabas ng sama ng loob eh. Kahit mga naging kaibigan ko, umiwas na sa akin dahil sa pangmamata ni na mama at papa. Ay, dito lang muna ako Martin, please. Mamaya mo na ako ihatid. Malakas pa rin naman yung ulan eh. Oo nga eh. Sana nga, tumila kahit konti para may hatid man lang kita sa sakayan papunta sa inyo. At sana hindi liparin ang bubong namin. Tinalian ko lang at ipinako yung bubong para hindi tangay ng hangin. Tahan na ha? Hindi ka ba nilalamig? Hindi. Lalo na kung yayakap lang ako sa'yo gaya nito. Tamara, Bakit? kapag ganito ka kalapit, nahihirapan ako. Ako hindi. Gusto ko kapag ganito tayo kalapit. Tamara, wala si nanay rito sa bahay. Hindi tayo dapat basta... Kahit konting halik lang, gaya niyan. Tamara, sige, konting halik lang ha. Konti lang. Oo, konti lang. Ano? Buntis ka? Ano ba ito na mama mo? Ilang ulit ka namin pinagbawalan makipagkita sa lalaking yan, ha? At ngayon magsasabi kayong buntis ka na? Ha? Kaya mo ba kasama ang lalaking yan dito sa bahay kahit na ayaw kong humarap dyan? Ha? Sir, paninindigan ko po si Tamara. Kaya po ako nandito Ang ngayon lakas ng loob mo, ha? Paninindigan mo talaga ang anak ko dahil malaki ang magiging pakinabang mo. Ha? Akala mo ba hindi ko alam ang estado ng pamilya nyo? Baon kayo sa utang. Kahit ang bahay na tinitira nyo, hindi sa inyo. Nanay mo lang sumusuporta sa'yo, di ba? Ha? Kaya ba gusto mo ng bigla ang pera? Nag-aambisyon ka bang kapag nabitag mo ang anak ko ang pera naman namin ang magiging pera mo rin? Ha? Ano? Hindi pa! Hindi ganyan si Martin! Hindi namin napag-uusapan ng mga negosyo natin o ang perang meron tayo! Negosyo ko! Pera ko! Dahil wala akong anak na katulad mo na ipagpapalit ang magandang kinabukasan sa isang lalaking hindi ko aprobado! Mabuting tao si Martin! Hindi lahat ng mabuting tao kayang pakainin ang sarili nila. Hindi lahat ng mabuting tao may kapasidad na magsimula ng isang pamilya at magbigay ng maginhawang buhay sa kanyang pamilya. Pakakainin ba kayo ng pagiging mabuting tao niyang lalaki yan? Yun ang dapat mong iniisip, Tamara! Hindi tayo yung mga kung ano-anong... Yun ang mas importante! Mahal ko si Martin at mahal niya ako pa! At kahit na ayaw niyo, magkakaanak na kami! Magkakapamilya na kami! Kung yan ang gusto mo, sige. Sige! Panindigan mo yan, ha? Kunin mo na yung mga gamit mo sa bahay na to dahil mula ngayon, wala na akong anak. Mula ngayon, ituturing na kitang patay. Pa! Itinatakwil mo ba ako? Ikaw ang walang pagmamahal sa pamilyang to ha? Dahil kung may pagmamahal at respeto ka sa amin ng mama mo, hindi ka sana nagtago at hindi ka nagpabuntis dyan sa hampas lupang yan. At saka ikaw, hoy, tumingin ka nga sa akin. Tumingin ka sa akin! Kung akala mo, may mapapakinabangan ka sa mga pinaghirapan ko dahil sa pagbitag mo sa anak ko, ha? Nagkakamali ka. Tumingin ka! Opo. Huwag na huwag kayong babalik dito o haharap muli sa akin, ha? Kahit gumabang kayo sa hirap, wala kayong aasahan sa akin. Layas! Lumayas kayo! Patawarin niyo ako sa... Layas! si Tamara. Wala akong pakialam tama-tamara ka dyan! Mali eh! Hindi tamara! Mali! Malira! Lumayas na kayo! Bago ko ipahabol sa mga aso! Halika na, Tamara. Umalis na tayo. Pa! Mahal po kita, pa. Hindi ko maintindihan kung bakit napakalupit mo sa mga batas at pagbabawal mo. Sana po huwag kayong magkakasakit para makita pa kayo ng magiging apo ninyo. Kahit sa malayo. Pa! Sorry. Magpakumbaba kayo dahil nagkamali kayo.
Siguradong nadismaya mga magulang mo dahil sa nangyari sa'yo. Baka nadala lang ng emosyon at sama ng loob. Huwag kayong mapagod na humingi ng tawad at ipaunawa ang sitwasyon nyo. Ayaw na nga po ako makita ng papa eh. Wala ring sinabing ano man ang mama ko. Paano kung hindi nila matanggap kahit kailan si Martin at itong magiging anak namin? Hindi naman siguro. May ibang mga magulang lumalambot kapag nandiyan na ang apo. Basta huwag kayong magsasawang magpakumbaba. Ipakita nyo na kaya na ninyong bumuo ng pamilya. Ipakita rin ninyo na gusto nyo silang maging bahagi ng pamilya. Pasensya na, Nay. Kung dadagdag pa ako sa problema at sa gagastusin ninyo, huwag kayong mag-alala. Magsisipag ako. Titignan ko kung ano ang pwede kong gawin para kumita ng pera at makatulong sa gastusin. Ang pagbubuntis mo ang isipin mo. Martin, paano ang pag-aaral nyo? Napag-usapan nyo na ba? Tatapusin po namin tong taon. Tapos, magtatrabaho po ako. Inirekomenda ako ni Jeff sa boss niya. Papasok po akong barista. Part-time muna ngayon habang inaaral ko pang gagawin. Pagkatapos ng school year, doon na po muna ako tututok. Sorry po, Nay. Sa nangyari, pati si Martin at ang pag-aaral niya maaapektuhan. Ano ka ba, mahal? Mas importante ka at ang magiging anak natin. Kayo ang prioridad ko. Bubuo kayo ng pamilya, Tamara. At ang batang yan, biyaya yan sa inyo. Kung magsusumikap kayo at magtutulungan, sigurado mabibigyan nyo ng maginhawang buhay ang bata. Kaya tumahan ka na, ha? Isipin mo ang bubuuin yung pamilya. Huwag ka nang umiyak, mahal. Hindi ko kayo pababayaan ng magiging anak natin. At kahit na ayaw sa akin ng mga magulang mo, pagsisikapan kong makuha ang approval nila sa atin. Makakauwi ka rin sa inyo. Hindi ko rin kayo pababayaan ng magiging anak natin. Pangako yun, mahal ko. Tulog na siguro si Nanay at Tamara. Ang haba ng araw ko ngayon. Tapos ang kita, maliit lang. Kulang pa yung naipon naming mga gamit ng bata. Paano kaya to? Martin, nakauwi ka na? Oh, mahal. Nagising ba kita? Bakit bumangon ka pa? Magpahinga ka pa. Nagising talaga ako dahil parang naiihi ako eh. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape? Maghapon na kape na ang naamoy ko, mahal. Mas gusto kong ikaw na lang muna ang amuyin ko. Wala pa nga akong ligo mula kanina eh. Mabigat kasi yung katawan ko. At saka, nanahi ako ng mga stuffed toy. Ang dami kong teddy bear na nilagyan ng mga mata at ilong. Kabuhanan mo na pero nagtatrabaho ka pa. Sorry, mahal. Sinubukan kong makiusap na mag-advance sa sahod ko doon sa shop. Kaso, wala pa siguradong sagot si boss eh. Ayos lang ako, Martin. Ang mahalaga, makumpleto na natin ang mga gamit ni Rosie. Rosie? Oo, magiging palayo ng anak natin. Tinanong namin siya kanina ni nanay kung ano ang gusto niyang pangalan eh. Tapos sumipa siya nung sinabi ko Rosie. Ah, yun ang gusto mong pangalan, anak? Rosie? Parang sa isang bulaklak? Gusto mong manahin ang magandang mukha ni Mama? Ang kutis niya? Ang lambing? Naku, tamang desisyon yan, anak. Magaling magdesisyon tong baby natin. Kahit nasa tiyan pa lang siya. Maaga kang pinupuri ni Papa, Rosie. Mahal, iihi muna ako Tsaka mo na ako amuhin. Sige, dahan-dahan ka. Baka basa yung sahig sa banyo. Mahal? Ano yun? Bakit nakahinto ka dyan sa pintuan? Martin, sumabog ang panubigan ko. Manganganak na ako! Lalabas na si Rosie! Manganganak? Manganganak na ako! Gisingin mo si nanay! Dali! Si nanay! Oo, si nanay! Ha, Nay! Nay! Gising po! Manganganak na si Tamara! Nay! Ang ganda-ganda
ganda ng apo ko. Ang mga mata, ang labi, ang balat sa mama. Ang ilong at ang buhok sa papa. Ang ganda-ganda ng Rosie na yan. Paano po, Nay? Oo anak, kumusta ang dalaw mo sa malaking bahay? Hinarap ka ba? Naibalita mo ba ang tungkol kina Tamara at Rosie? Hindi po ako hinarap eh. Pinasabi ko lang uli sa kasambahay ang nangyayari. Sinabi kaya ng kasambahay na halos 1 linggong nagkasakit si Tamara? Wala man lang pinasabi ang mga magulang? Delikado sa kapapanganak lang ang laging nagkakasakit. Wala raw pong sinabi eh. Mabuti na rin siguro yun, Nay. Sasama lang din ang loob ni Tamara kung may sasabihin nga pero masakit naman. Nasaan po pala siya? Kumain na po ba siya? Natutulog kanina kaya inalabas ko ng kwarto ninyo tong si Rosie para makapagpahinga siya ng tuloy-tuloy. Nag-aalala ko anak eh. Hirap siyang makatulog. Minsan natutulala na lang. Baka ka akong masyadong napapagod sa pag-aalaga nitong anak niyo. Mabait naman ang Rosie namin, di ba? Hindi naman yan iyakin. Hindi naman bugnutin yan. Oo naman. Ang bait-bait ng Rosie na yan. Pilan mo nga ulit ng gamot si Tamara, Martin. May lagnat na naman yun kanina. Ilaga mo rin mamaya yung dahon na binigay ni Mang Berting kanina, ha? Ipapaligo ko kay Tamara. Baka nabinat siya eh. Sige po, Nay. Pupuntahan ko lang po sandali si... Nay, Martin! Tingnan niyo tong nakuha ko. Malalaki. Pwede kayang kainin to? Tamara? Mga ipis yan. Matatabang ipis. Itapo mo! Ipis? Hindi, hindi! Malalaking insekto to. Mukha lang ipis. Tingnan niyo, ang tataba. Exotic food to. Kainin natin. Mahal, mataas lang siguro ang lagnat mo. Tingnan mo mga mata mo. Halatang may sakit ka. Halika sa kwarto. Magpahinga ka pa. Bakit ba ayaw mong maniwala na exotic food to? Nakakain nga to, Martin. Nakakain to! Nagugutom ako eh. Nagugutom ako, Martin. Gusto kong kumain ng insekto. Oo, kakain ka. Basta wag insekto, mahal, ha? Kakain ka. Wag lang yan. Bitiwan mo na yan. Nay, anong nangyayari sa kanya? Ay, Diyos ko. Nawawala yata sa sarili ang asawa mo, anak. Nay, hindi na ba naulit yung pagwawala ni Tamara kaninang wala ako? Hindi naman, anak. Kalmado naman siya kaya pinahawak ko si Rosie. Gusto raw niyang ihele. Susubukan ko pong manghiram uli kay boss o sa mga kaibigan ko. Nasasaktan ako makitang ganyan si Tamara, Nay. Bibihira ng malinaw ang isip niya. Kung lalala pa siya, baka tuluyan na siyang mabaliw. May awa ang Diyos, anak. Nakikita naman niya ang mga pagsisikap at pagmamahal mo sa asawa at anak mo. Malalampasan din natin to. Pag may nangyari kay Tamara o sa anak namin, ako lang ang may kasalanan. Tama yata ang papa niya, Nay. Hindi may liligtas si Tamara ng pagiging mabuting tao ko. Patawarin mo rin ako, anak. Kung wala ako masyadong magawa para sa inyo na mag-iina mo, hayaan mo. Susubukan ko rin lumapit sa mga kakilala na pwedeng hiraman para maipagamot natin ng tuluyan si Tamara. Wala ka namang kasalanan, Nay. Ginawa mo lahat para sa akin at inuunawa mo ko. Pinatuloy mo kami rito sa bahay. Ako ang mali. Ako lang ang mali. Mahal na mahal kita, Rosie. Mahal na mahal kita.
Babalik ka na naman. Martin, alam ko mahirap ang sitwasyon mo at ng asawa mo. Pero patong-patong na utang mo sa akin ha. Kahit ilang taon kita hindi sahuran, hindi ka pa rin makakabayad ha? Boss, kailangan ko kasing ipa-ospital ang asawa ko. Kailangan ko siyang ipagamot. Lumalala na siya at mas madalas magkasakit. Natatakot akong mawala ang ina ng anak ko, boss. Parang awa mo na. Ay nako, para awa. Hindi charity to negosyo ko, Martin. Dumadalas ka na under time. Pulo ka pa bale. Kung kailan kailangan, magpapasko. Kung kailan kailangan na tao, saka ka bigla-biglang mawawala. Kaya na gusto kita itindihin ang pagbigyan, intindihin mo rin ako. May pamilya ako, sinusuportahan ang negosyo ko para kumita at hindi para problemahin ang problema ng iba. Ha? Boss, parang awa nyo na. Ibigay nyo na sa akin to kahit ngayon lang tong Pasko. Kahit tulang beses na to, pakiusap lang. Tulungan nyo ako mailigtas ang asawa ko. Tulungan nyo ako maipagamot siya. Hoy, Jeff! Jeff! Hoy, kung sino man nandiyan sa labas ng opisina, patayin nyo nga muna tong Christmas song at nakakainit ang ulo! Patayin nyo! Ano ba naman? Pampira! Gusto niyo lumuhod ako, boss? Luluhod ako. Magsisipag ako. Magtatrabaho ako ng mabuti. Ay, nako. Kahit alipinin niyo ako, parang awa niyo na. Pakiusap, boss. Gusto ko lang mailigtas ang asawa ko. Parang awa niyo na. Na. Tama na. Tumayo ka dyan. Tumayo ka. Huli na to, Martin, ha? Huli na, ha? Pagkatapos nito, hindi na talaga kita matutulungan, ha? Patong-patong na utang mo, ha? Kahit ako, nahihirapan na ako isipin kung paano ka pa magbabayad, ha? Ha? Salamat, boss. Malaking utang na loob ko to sa iyo. Salamat. Salamat, utang yan, ha? Hindi malaki halagang papahiram ko, ha? Salamat, boss. Ah. Salamat. Utang yan, utang! Nay! Nakautang ako ng pera sa boss ko. Dali natin si Tamara sa ospital. Martin, yun nga ang problema. Kanina ko pa hinahanap si Tamara at Rosie dito sa bahay. Wala sila. Nakita raw kanina ni Virgie si Tamara sumakay ng jeep at bit si Rosie. Diyos ko, sandali lang akong umalis para bumili ng pagkain sa tindahan. Ano? Ilan pa siya nawawala? 3 oras na rin, anak. Diyos ko, anong gagawin natin? 3 oras? Hindi siya makakalayo. Ano raw ang jeep ang sinakyan? Yun na nga, hindi na nakita ni Virgie. Ay, Diyos ko, anak. Paano na? Ano nang gagawin natin? Saan natin siya hanapin? Saan natin siya? Tamara! Nasaktan ka? Wala ka sapatos. Saan ka galing? Umuwi ka ba sa inyo? Sinubukan mo makipag-usap sa mga magulang mo. Saan ka nagpunta, anak? Ay, Diyos ko. Hinangina ako nang hindi ko kayo mandat nandito sa bahay ng anak mo. Nasaan si Rosie? Ito si Rosie, oh. Ang ganda-ganda ng baby ko. Mahal na mahal kita, Rosie. Mahal, teddy bear yung hawak mo. Luma at sirang teddy bear. Ha? Hindi! Si Rosie to! Tingnan nyo! Ang mga mata at labi, mana sa akin! Walang mata. Walang mata. At ilong. Teddy bear? Ay, naku, anak. Diyos ko. Nasaan ang apo ko? Nasaan ang anak mo? Kasama mo siya kanina, di ba? Martin, saan ko iniwan si Rosie? Hindi ko maalala kung saan ko siya ibinabaha. Kanino ko siya ibinigay? Napatay ko ba siya? Hindi! Hindi, Martin! Si Rosie! Ang anak natin! Saan ko siya dinala? Martin, nababaliw na ba ako? Hindi ko na hawak ang isip ko. Hindi ko na alam yung ginagawa ko, Martin. Hahanapin natin si Rosie. At ikaw, ipagagamot kita. Kahit anong mangyari, hindi ako papayag na tuluyan kang mawala sa sarili, mahal ko. Pangako yun. Pangako ko yun sa'yo, mahal ko. Nay, si Rosie
Rosie, karga-karga ko lang eh. Kinakantahan ko lang yun. Pero saan ko siya iniwan? Saan ko dinala ang anak ko? Paano po, Nay? Oo, nandito ka na. Maupo ka. Paghahanda kita ng pagkain. Wala akong gana, Nay. Anak, hindi pwede magkasakit ka rin. Kailangan isa sa inyo ni Tamara ang malakas. Paano sasandal sa'yo ang asawa mo kung manghihina ka rin o magkakasakit? Kumain na po ba si Tamara ngayon? Hindi. Maghapon lang nagborda ng mga stuffed toy. Paulit-ulit ibinuborda ang pangalan ni Rosie. Ay, kumusta ang paghahanap nyo? Anong sabi ng mga pulis? May mga lead po sila. Pero dahil walang malinaw na impormasyon galing kay Tamara, hindi makausad ang paghahanap kay Rosie. Ay, Diyos ko. Mag-iisang taon pa lang ang anak nyo. Wala naman sanang mangyaring masama. Makabalik sana siya. Nangingihinaan ako ng loob, Nay. Pakiramdam ko, tinala ko lahat ng kamalasan sa buhay ni Tamara. Maayos naman siya nung hindi pa niya ako nakikilala. Maliwanag ang hinaharap niya. Kagraduate na sana siya sa architecture. Ngayon, malayong-malayo na siya sa Tamara na una ko nakilala. Normal lang ang panghinaan ng loob at ang masaktan sa nangyayari. Anak, pero wag kang susuko. Wag. Alang-alang kay Tamara at sa anak niyo. Puntahan ko muna siya sa kwarto niya, Nay. Gusto ko lang muna siyang makita. Oh, sige anak. Ihahanda ko rin muna ang pagkain mo. Bakit nakalak tong pinto ng kwarto? Nasaan na ba susi? Imposibleng isinara ni nanay itong kwarto. Si Tamara kaya naglock? Pero bakit? Tamara? Tamara! Nay! Si Tamara! Nakabitin! Ano? Ano ginawa mo, Tamara? Ay, Diyos ko! Huwag mo siya, Nay! Kayo na magtagal ng tali! Diyos ko, anak! Kailangan ko pa ni Rosie. Bakit mo ito ginawa sa sarili mo? Dali natin siya sa ospital, Nay! Sa ospital! Ligtas na si Tamara, anak. Hintayin na lang natin siyang magising. Nay, muntik na siyang mawala dahil hindi ko siya naipagamot ng tuluyan. Dahil nawawala si Rosie. Dahil hindi niya hawak ang isip niya. Siguradong sinisisi niya ang sarili niya sa pagkawala ng anak niyo. Kaya siguro sinubukan niyang kunin ang buhay niya. Pero hindi ko siya sinisisi. Hindi ko siya sisisihin kahit kailan, Nay. Ang gusto ko lang, maging maayos siya. Sinusubukan kong gawa ng paraan kahit kung kani-kanino na ako lumalapit. Pero wala akong kakayahang tulungan ng mag-ina ko. Anong pang silbi ko, Nay? Hindi ko mahanap ang anak ko. Hindi ko mailigtas ang babaeng mahal ko. Pakiramdam ko, sinira ko ang buhay nila. Ako ang sumira sa kanila. Anak, patawarin mo ako sa sasabihin ko. Pero kung gusto mo talagang gumaling si Tamara, kung gusto mong mapabuti siya, kailangan mo siyang subukang ibalik sa kanila. Mas may kakayahan ng mga magulang niya para mapanumbalik siya sa dati niyang pag-iisip. Kung kailangan nating lumuhod, magmakaawa, tumanggap ng insulto, tiisin natin. Kung kailangan kong maglakad ng nakaluhod, para sa'yo, para sa asawa mo, gagawin ko. Alam kong mahirap sa'yo ang sinasabi ko. Pero anak, wala tayong kakayang tulungan si Tamara. Kailangan nating hingin ang tulong ng mga magulang niya.
Nay, wala na bang ibang paraan? Kailangan ni Tamara ng agarang tulong. Yun ang dapat nating isipin para hindi na maulit pa ito, anak. Para maabutan pa niya ang pag-uwi ni Rosie. Naiintindihan ko, Nay. Naiintindihan ko. Tamara, patawarin mo ako. Gagawin ko lang to dahil mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Nandiyan na si Martin, nandiyan Uy, yun na. nga. Ang pagbati niyo, sabay-sabay ha. Sige. O, Nay, bakit madilim dito sa bahay at Congratulations, Martin! Yes! nandito pala kayo? Oo. Nay, Hindi, wala kami. nag-imbita kayo ng mga kapitbahay at kaibigan? Oo, dahil celebration mo ngayon. Congratulations, anak. Tama. May anak na akong engineer. Tapos ka na! Patumbats! Oo naman. At mataas ang score ng anak ko sa board. Yan. Mahirap daw yun, sabi ng mga professor niya. Hoy, palakpakan! Kaya sige, kumain na kayo ha. Simulan natin ang selebrasyon. Yan, sarap. Oo, anak. Patamlay ka yata. No, dito, kain tayo dito. Alala ko lang si Tamara, Nay. Engineer. May balita ba kayo sa kanya? Ayos, oh. Oh, dito. May sinabi ba yung kasambahay nila nung sinubukan yung makipag-usap? Ako, anak, wala pa rin ibang sinabi. Basta raw, gumagaling naman daw si Tamara. Kaibigan ko yan eh. Si... Pasok lang ako sandali sa kwarto, Nay. Magpapahinga lang ako sandali, ha? Lalabas ka mamaya, ha? Pakihalubilo ka sa mga bisita. Opo, Nay. Ayun, yun. Mas masarap yung chicharon, yun. Sa wakas, tahimik na. Graduate na ako at pasado na sa board, Tamara. Ilang taon na rin mula nun. Kumusta ka na kaya? Magaling ka na ba? Naiisip mo ba ako? Namimiss kita. Miss na kita, mahal ko. Miss na miss ko na rin si Rosie. Anong silbi ng lahat ng to? Anong silbi ng diploma at ng mga oportunidad kung hindi naman kayo ang kasama ko? Ay, sabi ko na nga ba, iiyak ka kaya ka pumasok dito. Nay, engineer na ako. May mga offer na rin sa akin. Magagandang trabaho. Magagandang sahod. Pero bakit ganito ang pakiramdam ko? Kulang na kulang ako. Parang may nawawala sa dibdib ko na hindi ko mapunan. Namimiss ko sina Tamara at Rosie. Sila lang lagi ang laman ng isip ko. Kung kumain na ba sila, kung ayos ba sila, kung magaling na ba si Tamara, o kung ligtas ba si Rosie. Normal lang yan dahil nagmahal ka, anak. Dahil nag-aalala ka sa mag-ina mo. Kunting tiis pa at pagsusumikap. Itong unti-unti mong magpapaayos ng buhay mo. Ang mag-ina mo ang makikinabang kapag nagkasama-sama na kayo ulit. Magkakasama pa ba kami ulit? Hindi ko mahanap si Rosie. Hindi ipinapakita sa akin si Tamara. Paano ko silang makakasama ulit? Paano, Nay? May katumbas na ligaya sa bawat luha at pagtitiis. Alam kong hindi masasayang ang mga pagod at luha mo, anak. Alam kong alam ng Diyos ang nilalaman ng puso mo. At alam kong matuwid siyang magdesisyon kung paano mababalik sa iyo mag-ina mo. Kaya kumapit ka lang. Magtiis pa tayo. Maghintay pa tayo. Isang araw, magkakasama-sama ulit kayo.
Naaalala ko si Tamara nung ibalik ko siya sa kanila, Nay. Umiiyak siya. Galit. Sinasabi niyang tinraidor ko siya. Naaalala niya pa kaya ako, Nay? Ginawa mo lang kung ano makakabuti sa kanya, anak. Nang araw na yon, pinili mong ibaba ng gusto ang pagkatao mo para sa babaeng mahal mo. Hindi ka ba talaga alis? Ilang oras ka na nakalood dyan ah. Papapulis na kita, ha? Sir, parang awa niyo na. Kunin niyo uli si Tamara. May sakit siya at nawawala sa sarili. Kailangan siyang maipagamot ng tuloy-tuloy. Kanina mo pa sinasabi yan eh. May palunod ka pa ha? Nasaan ang tapang mo ngayon ng sinabi mong paninindigan mo ang anak ko? Ha? Hindi na ba kayang magpa-hospital ng pagiging mabuting tao mo? Ha? Nagtangka siyang kunin ang buhay niya kanina, sir. Ano? Nawawala ang anak namin. Hindi niya alam kung pinamigay niya ba o iniwan niya kung saan. Nawawala siya sa sarili niya. Ang apo ko? Ano nangyari? Hinanap niyo ba? Ano sabi ng pulis? Ha? Ha? Hindi pa nila nakahanap si Rosie, sir. At si Tamara. Nasa ospital pa dahil sa ginawa niya sa sarili niya. Kaya parang awa niyo na. Tulungan niyo ako maipagamot si Tamara, sir. Iligtas niyo siya. Hindi ko kaya tuluyan siyang mapahamak o mawala, sir. Kahit anong kondisyon tatanggapin ko. Basta gumaling lang siya. Kahit tingin ko sa iyong iwan ng anak ko? Ha? Hindi na ako magpapakita, sir. Hindi ako lalapit. Basta tanggapin niyo lang siya uli. Alam mo, Martin, sinira mo ang anak ko. Ha? Ikaw ang dahilan ng lahat ng paghihirap niya. Kung hindi mo siya pinangarap, kung hindi mo siya binuntis, hindi sana siya muntik mawala. Hindi sana siya nawala sa sarili niya. Opo, kasalanan ko. Totoo! Kasalanan ko, sir. Alam ko na ngayon. Nagsamantala ako. Nagmadali ako. Akala ko sapat ng mahal ko siya at malinis ang intensyon ko sa kanya. Nalunod ako sa pagmamahal niya at ngayon, ang tanging magagawa ko para iligtas siya ay lumuhod sa inyo. Pero kung tatanggapin niyo po siya, alam kong gagaling siya. Alam kong babalik siya sa dati. Lilinaw ang isip niya. Lulusog siya. Makakangiti na siya uli. Kaya sir, kahit ilang beses ako lumuhod sa inyo, tatanggapin ko. Huwag mo matakin niya. Mahal ko si Tamara, sir. Wala ko ibang gusto kundi ang makita siyang malusog at masaya. Makinig ka. Makinig ka. Tumingala ka nga. Tumingin ka sa akin. Iuwi mo rito si Tamara, Martin, ha? At sa araw na makabalik sa rito, inaasahan ko huling araw na rin yun ng pagkikita ninyo. Maliwanag! Opo, sir. Opo, sir. Tumayo ka na dyan! Binalik ko lang siya sa kanila para mapabuti siya. Sana maalala niya pang mahal ko siya, Nay. At sana paggaling niya, mahal niya pa rin ako. Kasama mo akong manalangin, anak. Sa ngayon, ang pagtuunan mo ay ang paghahanda sa buhay na para sa mag-iina mo. Para sa isang araw kapag maayos na ang buhay mo, kapag may kakayanan ka na, kayanin mo nang humarap sa pamilya ni Tamara at pwede mo nang subukang hingi ng kamay niya. Tahan na, anak. Tahan na. Nay, alis na po ako. Naku, sandali. Heto. Nagluto ako kanina at inayos ko na rito sa baunan. Sabi ng mga customer kong engineer, mainam daw kumain sa site kasama ang mga trabahador kung gusto mo makuha ang kanilang loob. Kaya yan, galing mo sa unang araw mo sa trabaho, ha anak? Ano pong ulam dito? Longganisa. Nay, malilate na po ako. Pakiabot na lang po yung... Bag mo. Opo. Nasa loob na ang baon. Masarap ang ulam mo mamaya.
Adobo? Oo, may itlog pa. Nay, di ko nakain yung baon ko. Niyaya ako ni boss kumain sa restaurant eh. Pinakilala pa sa akin yung anak niyang babae. Eh sabi ko, hindi na ako available. Nako, tama yan anak. Ano na lang ang sasabihin ni Tamara pagbalik? Kaya nga po, babalik din po ako ngayon sa site. Matatapos na yung condo na project namin. Oh, dalhin mo na rin tong isa pang baonan. Ano po yan? Ready cake. Happy birthday anak. Ay, nakalimutan ko. Salamat, Nay. Nay, alis na po ako. Nurse, pakibantayan si nanay. Minsan kapag maganda ang pakiramdam niya, bigla-bigla siyang kumikilos. Hindi naman ako baldado, Martin. Nako. Kahit na po, kaya nga kinuhanan kita ng nurse para hindi ka muna kikilos pagkatapos ng operasyon mo. Malayo naman sa bituka itong nangyari sa akin. Aba, Malapit yun sa bituka, Nay. Sa atay ka inoperahan mo. naku, piloso po. Ay, huwag mong kalimutang dali ng baon mo ha. May cake doon. Opo, Nay. Merry Christmas. Merry Christmas din, anak. Nandito na ako, Nay. Oo, anak, matamlay ka yata. Hindi ba maganda yung offer dun sa bago mong project? Maganda po ang offer. Maganda rin ang project. Eh, anong problema? Yung site para sa gagawing department store. Kasama yung bahay ni na Tamara. Mag-iisang taon na palang naibenta ang bahay, Nay. Walang nakakaalam kung saan lumipat si na Tamara at ang mga magulang niya. Hindi ko na yata siya makikita, Nay. Katulad ng anak namin. Hindi ko na yata sila makakasama. Pasensya na, Drix. Hindi ko masyadong narinig. Nagdadrive kasi ako at naglolo ko ang signal. Anong sinabi mo? Sinong naghahanap? Basta, may babae rito sa opisina kanina, pre. Hinahanap ka eh. Hindi binigay yung pangalan niya, kahit kinukulit nila ito. Ano raw ang kailangan? Eh, wala sinabi. Binigyan na lang namin ng business card mo. Kaya pag may tumawag sa'yo na numero lang, baka yun na yun. Ah, sige, sige. Uy, nga pala, pare. Year-end party namin mamaya eh. Huwag kang mangingi dyan, ha? Dapat, magpakaano ka. Mag-enjoy ka, ha? Oo na. Sige, salamat. Okay. Sige, bye. Babae. Yun din kaya yung nakita ni na Adonis na pasilip-silip daw sa site? Weirdo naman yun. Teka. Huwag mo sabihin, biglang tatawid tong... Ano to? Baliw ba to? Baka mabangga ko pa. Naku, tumawid nga kahit sa highway. Ay. Naku, nabangga ko ba? Diyos ko, kailangan ko makita. Nakahandusay siya. Pero wala naman dugo. Ale, ayos lang ba kayo? Ale, sir, dali natin sa ospital ang Ale. Nabangga ko ba siya? Hindi ako sigurado pero parang hindi siya gumagalaw eh. Kakilala mo ba siya? Naku, hindi po. Binibigyan ko lang siya minsan ng pagkain. Nakatambay lang siya lagi sa university namin. Wala siya sa sarili, pag-alagala lang. Sige. Dadalhin ko siya sa ospital. Pwede mo bang sumama? Sige. Isakay na lang natin siya dito sa kotse ko. Opo, Mama. Nasa 4th floor po kami ng ospital. Okay na lang po ang alin na tinulungan namin. Hindi naman po siya nabangga ni Sir. Gutom lang po at dehydrated kaya nahimatay na. Ha? Nasa baba na po kayo? Akala ko malayo yung pinuntahan yung construction firm. Sige, punta na lang po kayo Mama mo ang kausap mo? Opo, sir. Nag-aalala siya kaya dito na lang daw po ako susunduin.
May pagka-protective po kasi siya eh. Tsaka yung lolo at lola ko. Alam mo, hindi ko alam kung bakit pero ang gaan ng loob ko sa'yo. May nakakamukha ka na gustong-gusto kong makita. Talaga po? Sino po? Pareho kayo ng mata at labi. Pati ng boses. Nako, baka kung ano ang masabi ko at magtunog mali siya. Ayokong masiwa ka. Asawa niyo po ba ang naalala niyo? Asawa? Oo, asawa ko. Kahit hindi ko pa napakasalan, napakagandang ngiti nun. Namimiss ko tuloy siya lalo. Ako siguro sir, mabait din siya, no? Kasi mabait din kayo. Tsaka mukhang mahal na mahal niyo siya. Mahal na mahal ko talaga si... Rosie! Anak! Anong oras tayo pwedeng umalis dito? Baka mahuli tayo sa New Year celebration sa bahay. Mama. Tamara? Ha? Martin? Martin! Mahal ko! Bakit bigla silang nagyakap? Totoo ba to? Nakikita kita? Nahahawakan kita? Totoo ka ba? Ikaw ba talaga yan, Tamara? Totoo ako, Martin. Galing lang ako sa construction firm nyo. Hinahanap kita ron. Nandito ka pala. Bakit? Hinahanap mo ko? Alam ba ng papa mo? Hindi ba nagalit? Matanda na si Papa. At alam niya ang mga naging pagkakamali niya noon. Binigay niya ang blessing niya sa paghahanap ko sa'yo. Pinuntahan ko nga rin kayo ni Nanay sa dati nating bahay kaso wala na kayo ron. Buti na lang naituro ni Jeff kung saan ka nagtatrabaho ngayon. Mama, sorry po. Pero sino po siya? Tamara, itong kasama ko. Siya si Rosie, Martin. Nahanap siya ni na Papa. 5 taon na ang nakakaraan. Nang mawala ako sa sarili ko noon, ibinigay ko siya sa isang madre. Pero may burda ng pangalan niya ang damit na isinuot ko sa kanya. Kaya nang matunto namin siya sa isang ampunan, nakilala ko kaagad siya. Nakilala rin ako ng madre. Gusto ko sanang ibalita sa iyo agad ang tungkol kay Rosie. Na nakita na siya pero nagkasakit bigla si Papa at dinala namin sa ibang bansa para magpagamot. Kababalik lang namin dito sa bansa kaya hinanap kita agad. Rosie, dalaga ka na anak. Kamukhang kamukha mo ang mama mo. Kaya pala pamilyar ang mukha mo. Ang ngiti mo. Kaya pala magaan ang loob ko sa'yo. Anak, Rosie, si Martin ang papa mo. Siya ang pinuntahan ko sa firm para hanapin. At ikaw ang naaalala niya sa mata at labi ko. Sa ngiti ko, ikaw yung sinasabi niyang namimiss niya. Sir, okay lang po bang yumakap? Bawat araw ng buhay ko mula nang mahiwalay kayo sa akin. Yan lang ang panalangin ko, anak. Halika rito. Yakapin mo si Papa. Papa, masaya akong makita ka. Anak, ang tagal kitang hinanap. At ngayon, nakikita na kita. Ngayong nakikita ko na kayo ng mama mo. Namuo na uli ako. Tamara, mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Martin, mahal din kita. Masaya ako nakabalik na ako rito. Sa'yo. Siguro naman, ngayon, pwede na tayong mabuo. Siguro naman ngayon, pwede na akong bumawi sa inyo ni Rosie. Hindi mo kailangang bumawi dahil hindi ka nagkulang. Alam ko nung ibinalik mo ako noon kina Papa. Para sa akin yun. Para sa ikabubuti ko. Nang ibinalik mo ako sa kanila, naayos namin uli ang relasyon namin. Naintindihan namin ang isa't isa. Nagkaroon kami ng pagkakataong magpatawad at magmahal uli. Kung hindi ka nagpakumbaba noon para sa akin, hindi ako makakabalik sa pamilya ko. Baka hindi rin nakita si Rosie. Kaya wala kang dapat ihingi ng pagpapatawad. Martin, alam kong mula noon at hanggang ngayon, mahal mo kami.
Oo, Tamara. Mula noon hanggang ngayon, kayo ni Rosie ang pinakahihintay kong regalo. Tumigil ang buhay ko nung mawala kayo. Ngayon palang uli nagsisimula. Ngayon palang uli. Hala, magbabagong taon tapos nag-iiyakan po tayo. Ito ang pinakamagandang simula ng taon ko. Ito ang pinakamagandang biyaya ko. Salamat, Diyos ko. Salamat sa pagsagot mo sa mga panalangin ko. Teka, kanina sabi mo may dadaling ka lang ng babaeng wala sa sarili sa ospital. Tapos ngayon, mangi-enjoy ka na naman sa party? Ngayon ang pinakahihintay kong New Year celebration, Drix. Hayaan mo na ako. Sabihin mo na lang sa mga magtatanong na may family celebration ako. Si Alin din na lang ba ang kasama mo? Hindi, pare. Buong pamilya ko na. Teka, anong buong pamilya? Sige na. Bukas na lang. Bye. Sige, bye. Ang ganda-ganda talaga ng apo ko. At ikaw rin, Tamara. Lalo pa yatang gumanda. Naku, si nanay. Kailan kayo magpapakasala ni Tamara, Martin? Kasal? Oh, Pa, kasal agad? dati mali ka. Pero ngayon, tama ka na. Matagal kayo naghintay sa isa't isa eh. Hindi na natin kailangan patagalin pa. Hindi na nga pwedeng mag-flower girl tong si Rosie. Ano, kailan kayo magpapakasal, Martin? Sabihin mo na. Sa lalong madaling panahon po. Hindi matatapos ang panibagong taon na hindi kami makakasal ni Tamara. Yan. Excited na akong makita mo ang bahay natin, mahal ko. Excited na ako sa lahat ng pwede nating gawin ng magkakasama. Yan ang gusto kong marinig, ha? Okay, Happy New Year, Martin at Tamara, ha? Ingatan mo ang anak at apo ko, ha? Happy New Year, Papa! Good. Happy New Year, mahal! New Year. Happy New Year! Happy New New Year! Year sa ating lahat! Happy New Year! ha? Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo sa